Grabe, sobrang sarap nito. Malambot, cheesy at punong-puno ng milky goodness. Ito na ang cheesy at milky bicho-bicho na siguradong magpapahappy sa merienda nyo. Tara, gawa po tayo. Sa isang mixing bowl ay maglagay muna tayo ng 100 ml na evaporated milk at saka idagdag natin dito ang 1/4 cup na sugar at saka 1 large na itlog idadagdag din po natin dito. Idagdag na rin natin dito ang ating pampaalsa na 1 teaspoon instant dry yeast at saka 1/4 teaspoon na fine salt. Imikos-mikos lang natin ito sandali hanggang sa mag-will combine po ang ating mga sangkap dito at pagkatapos po ay ilalagay na po natin ang ating flour po dito. 250 grams na all-purpose flour ang aking ginamit po dito. Pwede rin naman po tayong gumamit ng bread flour. It's either first class na flour o kaya third class na flour po dito. Depende po yan kung ano ang kaya po natin bilhin na all-purpose flour or bread flour. Hahaluin lang po natin ito at tayo ay gagawa ng isang dough. At kapag naging sticky na po ng ganito ang ating mixture, magdadagdag din tayo dito ng 30 grams na margarine o kaya butter kung makaluwag-luwag at saka itutuloy-tuloy po natin ang ating paggawa ng ating dough. Para mas madali ang paggawa ng ating dough ay gagamitin natin ang ating malinis na kamay kasi po imamasa po natin ito ng matagal ang ating dough. At habang minamasa natin ang ating dough dito ay special shoutout natin si Sahara Katusan ng Libya. Nandun po siya sa Libya. At saka si Leonardo Ferolina ng Hinatilan, Cebu. At saka si Mariesa Mondragon ng Panorama City, US of A. Si Ingrid Nueva ng Korea at saka si Lovi Gapos ng San Jose, Tarlac. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. At ito na, itutuloy-tuloy lang po natin ang ating pagninid o pagmamasa ng ating dough hanggang sa maging smooth po ang ating dough. Kailangan lang natin dito ang tiyaga sa ating pagmamasa. Medyo matagal-tagal po natin maimamasa po ito. Siguro mga 15 minutes ay magiging smooth na po ang ating dough. Pero kung meron po tayong mixer dito, ay pwede rin naman po tayong gumamit ng mixer para hindi tayo mapagod ng husto at mapadali ang pagiging smooth ng ating dough na kagaya nito. Kapag smooth na po ang ating dough ay bibilugin lang po natin ang ating dough at ipaparest po natin ito sa isang mixing bowl na pinahiran po natin ng margarine o kaya oil. At ipaparest po natin ito, paalsahin ng mga 1 oras po hanggang sa mag-double o triple po ang ating dough po dito. Tatakpan lang po natin ng cellophane o kaya katsa o cheesecloth ang ating pinapaalsa na dough at paalsahin po natin ito ng mga 1 hour o 1 hour and 30 minutes ay pwede na po. At ganito na po yun ang itsura after 1 hour ko na pinaalsa ang ating dough at i-release lang po natin ang air dito sa ating dough. Pero guys, kung ngayon lang po kayo nagawi dito sa Dan's Food Park, mangyari po lamang na paki-subscribe po ang aking channel. Paki-click lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. Ngayon naman po ay tatanggalin na po natin dito ang ating dough at ilalagay po natin ito sa ating working table. I-roll
i-roll po natin ang ating dough into a log. Pahabain po natin ito at pagkatapos ay ikakat po natin ito into small pieces. Bali 10 pieces po ang nagawa ko po dito. At kung gusto nyo po ay pantay-pantay ang laki ng ating bitso-bitso kapag naprito na po, ay gumamit po tayo ng weighing scale. Bali 50 grams po ang bawat isa ng ating dough na hinati-hati po dito. At ibibilugin lang po natin ito at isi-set aside muna natin ito at isi-shape mo natin ito into bitso-bitso maya-maya. At sundan nyo na lang po kung paano ko po na-shape into a bitso-bitso ang ating dough dito. I-flatten po natin into an oblong ang ating mga balls, ang ating dough balls po dito. At pagkatapos ay mag-i-insert po tayo ng cheese sticks po dito sa gitna ng ating dough. Bago po natin i-roll o i-shape into a bitso-bitso. Kapag na-shape na natin into a bitso-bitso shape ang ating dough, ilagay po natin ito into a lightly greased na pan o kaya baking tray at paalsahin po natin ito maya-maya ng mga siguro 30 minutes or more. Tulad ng sabi ko kanina ay paalsahin pa po natin ito ng mga 30 to 40 minutes po at tatakpan lang po natin ito ng cellophane at paalsahin po natin ito ng mga 30 to 40 minutes at ito na po medyo lumaki na po ang ating bitso-bitso at ready na po ito i-prito natin. Magpapainit lang po tayo ng mantika at pagkatapos po ay ipiprito po natin ito hanggang sa maging light brown po ang ating bitso-bitso po dito.
kapag naprito na natin lahat ang ating bitso-bitso ay palalamigin lang po natin ito ng konti at gagawa naman po tayo ng ating coatings po dito. Bali 3/4 cup na powdered milk ang aking ginamit po dito at dinagdagan ko lang po ito dito ng mga 1/3 cup na granulated sugar at haluin lang po natin ito ng maigi at ito po ay ibubudbud po natin, ipapagulong dito natin ang ating bitso-bitso para fully coated ng milky at saka matamis na flavor ng ating bitso-bitso. At para mabilis ang ating pag-coat ng ating bitso-bitso, inilagay ko po ang ating pinalamig na bitso-bitso dito sa ating cellophane at pagkatapos dito ka na rin ibinuhos ang ating pang-coatings na powdered milk at saka sugar at inalog-alog ko lang po ito at finally naging coated na po ang ating bitso-bitso. At ito na po ang ating napakasarap na cheesy, milky at saka sugary na bitso-bitso.